Hali sa DZRH TV. Champion tayo this year. Pero after natin, the day niyan, after nun, di ba, competition, kinabukasan din na tayo champion. Ito yung pinakamagandang thing po ng ANU po is yung pressure po. Kumbaga, ginagawa naming privilege po. Laging sinasabi ng coaches, di na kayo champion after ng competition. So, ang nangyayari po, parang dahil nga focus kami sa team, focus kami sa journey namin and yung story na, kasi kada season po iba-ibang storya. Hi, I'm BG. Hi, I'm Monmon. Hi, I'm Coach Nikki. And we are the NU Pep Squad. And we are inviting you guys to watch our interview in Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino! Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Matchpoint tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2 kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at papaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin
tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Talang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa Dos Po. May nagbago, may arte, may budget. Akala nyo lang yon. So solid, White Rose Papaya, wow, White Rose, White Rose Papaya, wow, White Rose, White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya, may puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya, kutis sulit ang glow up. ACS. Ang galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, plato ng kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggalang sebo, tanggalang bakterya. Bahit para walang bahit, linis fantastic sa metal at plastic, number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. MX3, dito ko bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Wow, ang saya. Isang barangay na labada,
Mantsa pa! Goodbye, pahinga! Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mantsa. At di masakit sa kamay! Isang laba lang yan! Hello, pahinga! Hello, Pride Bar Blue! ACS! Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule. Tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS! Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS! Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Hayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Champion tayo this year. Pero after natin, the day niyan, after nun, di ba, competition, kinabukasan din na tayo champion. Ito yung pinakamagandang thing po ng ANU po is yung pressure po. Kumbaga, ginagawa naming privilege po. Laging sinasabi ng coaches, di na kayo champion after ng competition. So, ang nangyayari po, parang dahil nga focus kami sa team, focus kami sa journey namin and yung story na, kasi kada season po iba-ibang storya. Hi, I'm BG. Hi, I'm Monmon. Hi, I'm Coach Nikki. And we are the NU Pep Squad. And we are inviting you guys to watch our interview in Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino!
Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Oras sa udyat, 12 minutos makalipas ang alas 2 ng hapon. Walang patid na balita, walang tigil na impormasyon at tuloy-tuloy na reports kasama ang buong puwersa ng DZRH sa buong Pilipinas. Mula Luzon, Visayas at Mindanao, lahat ng malalaking balita, maiinit at viral, hagip ng pinakamalawak na newscast sa buong Pilipinas. Rapido Hataw Balita. Rapido Hataw Balita. Kasama sina Ray Sibayan at Romel Fuertes. Rapido Hataw Balita. Mga malalaking balita, hahataw na! Magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. Araw po tayo ng Biyernes, ika-6 sa buwan ng Pebrero. Welcome sa inyong programa, ang Rapido Hataw Balita. Sa ngalan ni Lakay Ray Sibayan, ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes, para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito ang ating headlines. 4 patay, 3 sugatan sa bagyong Basyang. Humina na bilang tropical depression. Rescue evacuation sa mga bina dahil sa bagyo magpapatuloy ayon sa OCD. Ilan dati at kasalukuyang mambabatas irerekomendang kasuhan dahil sa flood control scandal. Primary suspect sa pinatay, nilagay sa septic tank na pulis sa Bulacan, sumuko. Pangulong Marcos natuwa sa pagbasura ng impeachment complaint laban sa kanya. Unemployment rate sa bansa bumaas at dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo asahan sa susunod na linggo.
Iligan at Cagayan de Oro. Apektado ng bagyong Basyang, ilang tulay ang napinsala. Yan ang ating headlines at narito na ang detalye ng iba pang mga balita. Muli, magandang Biyernes Pilipinas. Ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. Apat na napaulat na nasawian ng 3 naman ang sugatan dahil sa pananalasa ng bagyong Basyang. Kinumpirma sa DZRH News ni Office of Civil Defense spokesperson Junie Castillo na lahat ng casualty ay dahil sa iisang insidente ng pagguho ng lupa sa Cagayan de Oro City. Dalawa rito ang sinasabing mag-asawa, isa naman ang sanggol, habang isa pa ang hindi pa tiyak ang pagkakakilanlan. Samantala, umabot na sa humigit kumulang 130,000 katao ang bilang ng apektado ng kalamidad sa Caraga Region at Northern Mindanao. Humina na nga bilang isang tropical depression ng bagyong Basyang. Ayon sa DOST Pagasa, huli ito na mataan sa katubigan ng Anda sa lalawigan ng Bohol. Taglay nito ang lakas ng hangin abot sa 55 km bawat oras malapit sa sentro at bugso nga abot sa 70 km bawat oras habang kumikilos pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 10 km bawat oras. Sa ngayon nakataas sa signal number 1 na lamang ang southern portion ng Occidental Mindoro, southern portion ng Oriental Mindoro, Romblon, northern portion ng Palawan kabilang ang Cuyo Islands, Cagayan Silio Island, gayon din ang Calamian Island, southern portion ng Masbate, southern portion ng Eastern Samar, signal number 1 din sa southern portion ng Samar, Guimaras, Iloilo, Capiz, Antique, Aklan, gayon din sa Biliran, Bohol, Cebu, Negros Occidental, Negros Oriental, Leyte, Southern Leyte, Siquijor. Signal number pa rin sa Dinagat Islands, Surigao del Norte, kabilang Siargao, Bukas Grande Islands, sa Agusan del Norte, Misamis Oriental, Camiguin, hilagang bahagi ng Surigao del Sur, gayon din sa northern at central portion ng Agusan del Sur, northern at central portions ng Bukidnon, silangang bahagi ng Lanao del Norte, hilagang bahagi ng Misamis Occidental, northernmost portion ng Lanao del Sur at eastern portion ng Zamboanga del Norte. Sabi ng Pag-asa, magpapaulan pa rin ang bagyong Basyang sa buong Visayas habang nararanasan naman ang makulimlim na panahon sa Caraga, Northern Mindanao at mga kalapit na lalawigan. Inaasahan namang lalo pang hina ang bagyo hanggang sa maging isa na lamang itong low pressure area bukas ng tanghali or gabi. So, maulan sa area ng Oo, kaya ingat pa rin tayo. Visayas and Mindanao. Ha? Yes, Oh. yes. Samantala naman, hawak na ho ng otoridad ang itinuturong primary suspect sa pagpatay kay Police Staff Sergeant Renato Casuay Jr. na nakitang patay sa loob ng isang septic tank sa Bulacan. Ayon po sa report na nakarating sa Campo Grame, kinumpirmang sumurrender sa Tagum City Police si Mon Salamat na muna'y bumaril sa biktima sa Malolos noong Enero 24. Magugunitang may patong na 1 milyong pisong reward sa ulo ni Salamat kaugnay ng kasong murder na kinakaharap nito. Bukod sa kanya ay 2 pang suspect ang nauna nang sumurrender sa magkahiwalay na istasyon ng Philippine National Police. Una na ring naresto ng pulisya ang 4 pang individual, kabilang anak na isang periodista at ang may-ari ng bahay kung saan nangyari ang pamaril. Matapos manong hindi agad i-report sa mga otoridad ang kanilang nalalaman sa naturang pangyayari. Meron tayong 19 minutos makalipas ang 2:00 ng hapon na binuweltahan ni Bulacan Governor Daniel Fernando ang isang veteranong mamamayag na kilalang kritiko ng kanyang administrasyon. Ito'y matapos akusahan ni Orlan Mauricio, ang gobernador, na may kinalaman naman sa pagkakaaresto ng kanyang anak kaugnay sa brutal na pagpaslang sa isang pulis sa Malolos City. Kabilang si Oliver
Paul Mauricio sa 7 isinasangkot sa pagpatay kay Staff Sergeant Renato Casuay Jr. na ang bangkay ay natagpuan sa septic tank sa may Felicima Village sa Barangay Mohon ng naturang syudad. Ayon kay Governor Fernando, wala siyang mahihita sa bintang na naturang mamahayag na kilalang bata umano ng mga politiko na kalaban niya sa politika. Paliwanag pa ng gobernador, ang mga kaparehong akusasyon ay bahagi lamang ng paninira ng tinawag niyang bayarang mamahayag. Bukod sa local newspapers sa Bulacan, walang tigil din ang pagbanat ni Mauricio kay Fernando sa social media na ayon sa gobernador ay black propaganda lamang. Isinasayos naman ng NBI ang panibagong case referral sa Department of Justice laban sa iba pang sangkot sa flood control scandal. Sa pagtatanong po ng DZRH News, sinabi ng NBI spokesperson Palmer Malyarin na kabilang sa mga tatamaan ng ilan pang datit kasalukuyang senador. Kabilang po sa magkasong irerekomenda sa mga hindi tinukoy na individual ang plunder, malversation, graft, bribery at falsification of public documents. Target po ng NBI na maghain ng case referral sa bawat 2 linggo. Una nang pinakakasuhan ng plunder sina Senador Jingo Estrada, dating Senador Bong Revilla at ang patuloy pa ring nagtatago na si Zaldico. Samantala, nananatili sa 4.4% ang unemployment rate sa bansa nitong December 2025. Ayon sa Philippine Statistics Authority, katumbas ito ng 2.26 million na mga Pinoy na walang trabaho o tambay. Pagya pa rin itong mas marami kung ikukumpara sa bilang ng mga unemployed noong November 2025 na naitala sa 2.25 million na Pilipinos. Samantala, bumaba naman sa 8% ang underemployment rate ng bansa mula sa 10.4%. Katumbas ito ng 3.93 million na mga Pilipinong may trabaho ngunit tumiling ng dagdag oras o naghahanap pa ng karagdagang hanap buhay o sideline. Ayon kay Undersecretary Dennis Mapa, ngayon na lamang sumampa sa single digit ang underemployment rate simula noong May 2024. Samantala, may good and bad news para po sa mga motorista. Next week, ano po? Abay, namumuro daw po ang dagdag bawas sa mga petroleum products sa susunod na linggo. Ayon po sa DOE, Oil Industry Management Bureau, posibleng tumaas ang humigit kumulang sa 30 sentimos ang bawat litro ng diesel. Habang nasa 5 sentimos naman ang maaaring pagtaas sa kada litro ng kerosene. Habang posible namang may bawas presyo, ang gasolina, humigit kumulang daw po sa ang laki, 10 sentimos. Nagbaba pa kayo. Ayon pa rin sa DOE, kabilang sa mga dahilan na posibleng pagtaas at pagbaba ay ang nangyari pa rin po ng tensyon malapit sa Strait of Hormuz. Ang bawas presyo naman ay itutulak daw po ng kumalmang tensyon sa pagitan ng Amerika at Iran. Inaasahang sapat na supply mula non-OPEC sources at mahinang demand sa heating fuel. Labas tayo ng ating pila, DSWD, tiniyak ang sapat na supply na pagkain at iba pang relief para sa mga apektado ng bagyong Basyang. Ibalita mo yan mula sa Palasyo, RH number 14, Let Narciso Marinlet. Romel Ray, may sapat na supply ng family food packs at iba pang relief items ang pamahalaan para tugunan ang pangailangan sa mga lugar na apektado ng bagyong Basyang. Sa Bagong Pilipinas Ngayon briefing, sinabi ni DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao na may 3.5 million family food packs ang nakapreposition sa kanilang mga warehouse sa buong bansa. Sa ngayon, higit 1,000 family food packs palang anya ang naipapamahagi, pero tiniyak na nakahanda ang kanilang field offices na mag-replenish at mamahagi ng dagdag supply kung kinakailangan. Batay sa datos ng DSWD, 253 na mga barangay ang apektado ng bagyo sa ilang lugar sa Visayas at Mindanao.
Kabilang dito ang 40,800 na pamilya mula sa Iloilo, Negros Island Region, Zamboanga City, Misamis Oriental at Misamis Occidental, Cagayan de Oro City, Davao de Oro, Agusan del Norte at Agusan del Sur, Butuan, Surigao del Norte at Surigao del Sur, dahil din sa Dinagat Islands. May higit 200 evacuation centers na rin ang naka-activate kung saan nasa 13,000 pamilya ang nanunuluyan. Tiniyak ng DSWD ang pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at local disaster risk reduction and management centers para sa patuloy na pagbibigay ng tulong sa mga binagyong komunidad. Ito si Letner Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Ms. Let Narciso. Samantala naman, rescue evacuation sa mga binaha bunsod ng bagyong Basyang. Nagpapatuloy daw po ayon po yan sa Office of Civil Defense. Report mula kay RH52, Edniel Parosa. Edniel. Ray, nananatiling aktibo ang sinasagawang rescue at pagpapalikas sa mga residenteng sinalanta ng bagyong Basyang. Sa pulong balitaan dito sa Campo Ginaldo, sabi ni Civil Defense Spokesperson Junie Castillo na pilit pang pinapasok ng rescue personnel ang mga binahang lugar sa Iligan City kaninang umaga. Bukod sa Northern Mindanao, malabo pa rin ani Castillo na makauwi ang mga lumika sa 32 evacuation centers sa Caraga dahil sa matinding pagbaha. Pero batay naman sa datos ng OCD, wala pang masasabing missing o nawawala tao dahil sa bagyo. Pakinggan natin siya. Kaninang umaga sinasabi na mayroon pang mga area ng baha doon sa Iligan na pinipilit din pasukin yung mga Cagayan de Oro DRRM rescuers, no? Para na dun sa mga nagpaparescue. So that's of this morning. Pero sir, bulag pa tayo dun sa kung may missing or wala, may gano'n ba tayo? So far, wala pang naiulat na missing due to flooding. Ang tinig ng OCD spokesperson Junie Castillo, 4 na miyembro na isang pamilya rin, kabilang isang sanggol at napaulat na nasuwi matapos mataburan ng lupa sa quarry site sa Cagayan de Oro. Nasa 30,000 individual at tinatayang naapektuhan ng bagyo sa Region 10 pa lamang yan, habang 100,000 naman sa Caraga. Sabi rin ni Castillo, kahit humina si Basyang, pinangambahang maapektuhan pa rin ito higit sa 7,000 barangay dito ngayon sa kanyang lokasyon sa area ng Visayas. Ako naman si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte pwedeng madaliin at hindi na idaan sa House Committee on Justice. Aba, sa madalit salita, pwede bang i-shortcut yan? Manang Milky, rigunan sa detalye. Manang Milky. Romel at Ray, pwedeng ipatupad ng Kamara ang fast-track mode na impeachment kay Vice President Sara Duterte. Ito magtaya ni Representative Terry Ridon ng Bicol Tarot, miyembro ng House Justice Committee. Ayon kay Ridon, alamang maisama sa Lunes, February 9, sa order of business ng Kamara ang 2 impeachment complaints laban sa Vice Presidente. Ito ay matapos kumpirmahin ni House Secretary General Salvo Garafil na naitransmit niya na ang 2 impeachment complaints sa opisina ni House Speaker Faustino D. III. Paliwanag ni Ridon, pwedeng madaliin ng Kamara na maitransmit sa Senadong impeachment complaints laban kay VP Sara na hindi na kailangan pang dumaan sa House Justice Committee. Sabi ni Ridon, hanggat walang plenary referral sa House Committee on Justice, pwede nang magmosyon at idaan sa 1/3 vote ng mga miyembro ng Kamara. Kapag nakuha ang naturang bilang, paliwanag ni Ridon, pwede na itong may akyat sa Senado. Sa ngayon, 2 impeachment complaints laban kay VP Sara na isinampa ni Franz Castro at Mary Colmenares at inendorso ng Makabayan Bloc. Ay kalaway sinampa ng civil society leaders sa pangunan ni Kiko Aquino D. ng Tindig Pilipinas at inendorso ni na Representatives Leila de Lima at Percy Sandanya. Ako si Milky Riguna nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Milky. Samantala, update naman mula sa Senado. Senate President Tito Soto makatutulog na raw ng mahimbing sa gitna ng banta na papalitan siya sa kanyang pwesto. Ating alamin sa report ni RH28, Lakay Raymond at Paas. Lakay Raymond.
Ray, kumpiyansa si Senate President Vicente Tito Soto III na manatili pa rin siya ang Senate President kahit na may mga pagtatangka na siya ay palitan sa pwesto. Sa katunayan, sabi ni Soto, nakatutulog siya ng mahimbing sa kabila ng kagustuhan niya na Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na magkupo ng ibang Senate President. Ibinida ng Pangulo ng Senado na kahit nung araw ng Miyerkules, February 4, na sinasabing araw ng kudeta ay alam ng majority na wala silang numero sa minority. Kaya kitang-kita na may mga senador na hinahabol at kinakausap ni Cayetano dahil wala naman siyang narinig na reklamo laban sa kanya maliban sa pagtanggal kay Senador Amy Marcos na chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations. Para kay Soto, sanay na siya sa ganitong galawan sa Senado simula nang siya ay naging senador. Hindi umano oobra ang sinasabing may numero na sila at tatayo na lang basta sa plenary para hilingin na magkaroon ng pagbabago sa liderato. Sabi ni Soto, ang kalimitang ginagawa ay pinatipirma ang lahat ng senador na gustong magpalit ng Senate President at kapag nakuha na, ang 13 signatures ay dinadala sa Senate President para siya ay mag-resign. Pagdating sa Senate plenary ay palitan na lang ang mangyayari. Sa ngayon, si Tito Sen pa rin ang Senate President. Ito si RH20, Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, magtungo naman tayo sa report mula kay Ms. Karen Oyong, Pilipinas. Inimbitahan si US President Donald Trump na sumanib sa kanyang bagong tatag na Board of Peace. Ang detalye, Ms. Karen Oyong, Ms. Kay. Yes, kasamang Romel, kasamang Ray, sinisilip pa ng Pilipinas kung anong klaseng commitment ang hihingiin ng Board of Peace, ang bagong tatag na international organization ni US President Donald Trump. Sa isang panayam kasabay ng paglunsad ng opisyal na commemorative logo ng 80th anniversary ng Philippines-US diplomatic relations, sinabi ni Philippine Ambassador to the US, Jose Manuel Romualdez, na nakatanggap siya ng imbitasyon para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. galing sa White House kung saan may personal na liham galing kay Trump na iniimbitahan niya ang Pilipinas na maging parte ng Board of Peace. Ay kay Romualdez, tinitingnan pa ng bansa kung anong klaseng commitment ang kakailanganin ng board at kung ano ang maaaring kontribusyon ng bansa dito. Pakinggan natin si Ambassador Romualdez. The Philippines was invited. In fact, President Trump gave us the White House gave me a letter addressed, a personal letter coming from President Trump inviting President Marcos to be a member of the Board of Peace. Nilinaw naman ni Romualdez ng monetary contribution na nagkakahalaga ng $1 billion ay para sa mga bansa na nais maging permanent member ng naturang organisasyon. Narito po muli si Ambassador Romualdez. No, the $1 billion is basically for those who want to be permanent members. So we were invited, perhaps to be part of it. Maybe we can contribute our human resources or something along those lines. But I don't think we can. Well, I don't want to speak for our finance people, but I don't think at this point in time we can afford to put any kind of amount of money. Aminado naman ang opisyal na hindi pa kakayanin ng Pilipinas na malikom ang naturang halaga para sa pagsanig sa board, ngunit maaari namang magtupos ang bansa o magpahiwatig ang board kung ano ang maaaring ilaan ng Pilipinas bilang kontribusyon. Inanunsyo ni Trump ang paglunsad ng US government-led Board of Peace noong January 22, 2026, kasabay ng World Economic Forum sa Davos, Switzerland, kung saan pangunahing layunin nito ay tutukan ang rehabilitasyon ng Gaza matapos ang 2 taong bakbakan sa pagitan ng Israel at Palestine. Bagamat may mga agam-agam ang ilang bansa, sinabi naman ni Trump na may kipagtulungan ang kanyang Board of Peace sa United Nations. Umanig na sa board ng ilang mga Middle East na bansa tulad ng Turkey, Egypt, Saudi Arabia at Qatar, habang sumati na rin ang Indonesia at Vietnam sa naturang organisasyon. Ako si RH4 Karen Oyong, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you. Salamat, Ms. Karen Oyong. Samantala, National Bureau of Investigation, sinegundahan daw po ang DILG. Zaldico, posibleng nasa Portugal pa rin. Report mula kay RH15, Giselle Ricafort. Miss Giselle.
Lakay posibleng nasa Portugal pa rin hanggang ngayon si resigned Congressman Zaldico ng Ako Bicol. Sabi sa DZRH News ni NBI spokesperson Attorney Palmer Malyari, nagkatuon yung kanilang pakikipag-ugnayan sa kanilang counterparts doon sa Portugal. Halos araw-araw anyang may komunikasyon yung kanilang International Operations Division sa mga otoridad doon. Bukod dito, nakikipag-ugnayan din anya ang NBI doon sa Cambodia kung saan unang napaulat na nagtatago yung dating mambabatas. Sinabi Malyari na hindi rin bibitawan ng Bureau ang pagsilip sa sinasabing pagpunta ni Ko doon naman sa Stockholm, Sweden. Una rito, sinabi rin ni DILG Secretary John Vic Remulla na maaring nasa Portugal ngayon si Ko, pero hindi niya inaalis ang posibilidad na nagbalik Pilipinas na ang dating mambabatas. Hinihina lang may Portuguese passport na si Ko, kaya kung sakali magiging pahirapan umanong maiuwi siya sa Pilipinas mula naman doon sa Portugal. Kahapon, sinabi ng National Bureau of Investigation, pinagsusumiti pa sila ng Interpol ng mga karagdagang dokumento bago hatulan ang hiling na red notice na mahigit 2 buwan nang nakabinbin. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Lalaking walang habas na namaril sa Quezon City. Arestado. Val Gonzales sa detalye. Val. Romel, nasukol ng mga tauhan ng Quezon City Police District ang isang lolo na armado ng baril at walang pakundang ang nagpaputok sa barangay Loyola Heights, Quezon City. Ang 64 anyos na senior citizen na si Alias Alexander ay arestado sa kinasang hot pursuit operation ng mga operatiba ng Aronas Police Station. Sa investigasyon, lumalabas na ilang beses pinagbabaril ni Lolo Alexander ang isang SUV na pagmamay-ari ng kanyang kapitbahay na nagdulot pa ng pagliyab ng apoy dahil sa tinamaang butane torch. Matapos ang insidente, tumakas ang suspect sakay ng kanyang kotse hanggang sa masakote ng pulisya kaninang hating gabi sabay sa town center. Ayon sa newly promoted na bagong general na si QCPD Director Police Brigadier General Randy Glenn Silvio, bukod sa caliber 45 pistol na may 5 magasin at 39 na mga bala, nasamsam din sa suspect ang 33,000 pisong cash, cellphone, mga ID at dokumento. Nakakulong na ngayon sa detention cell ng Anonos Police Station ang senior citizen na napag-alamang may dati ng alitan sa kanyang kapitbahay. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Val Gonzales. Samantala naman, high-profile na pugante sa kasong qualified rape na-aresto ho sa Taguig. Report mula kay RH27, Noche Kakas. Noche. Lakay Ray at Romel, hindi kayang taguan ng batas, mahuhuli at mahuhuli rin. Ito ang diin ng Southern Police District matapos maaresto ang puganteng high profile sa kasong qualified rape sa lungsod ng Taguig. Ang naarestong si alias Osting, 50 anyos, ay residente ng Sitio Imelda, Barangay Upper Bikutan. Sinilbihan ng SPD Special Operations Unit ng warrant of arrest sa 6 counts nitong kasong qualified rape na walang piyansa. Bukod pa dito, may isa pa umano itong kasong sexual assault o paglabag naman sa Republic Act 7610 sa lungsod. Batay sa record ng hawak na pulisya, isang minor de edad ang naging biktima ng akusado na ngayon ay suwak na sa selda. RH27, musika ka sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mayor Isko Moreno, magpasalamat kay Pangulong Marcos dahil sa suporta sa PLM Allied Health Sciences Building. Ibalita mo yan, RH number 29, Boy Gonzales. Boy. Romel, nagpasalamat si Manila City Mayor Isko Moreno de Bagosok kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa support sa pagtayo ng pamantasan ng lungsod ng Manila o PLM College of Allied Health Sciences Building. Sinagawa ang groundbreaking kanina ng proyekto sa loob ng ospital ng Manila Medical Center Complex. Ayon kay Yorme, layunin ng proyekto na palakasin ang serbisyong pangkalusugan at madagdagan ang bilang ng mga professional na medisina sa pamagitan ng hospital-based education na nakatuon sa pampublikong serbisyo.
Tiniyak na alkalde na matatapos sa takdang oras ang konstruksyon ng gusali batay sa record ng lungsod sa pagpapatupad ng malalaking proyekto kahit nung kasagsagan ng pandemya. Binanggit din ni Moreno ang mataas na performance ng PLM sa mga licensure examination sa medisina, nursing at physical therapy. At sinabi na lalo pang mapapalakas ng bagong gusali ang pagsasanay ng mga doktor, nurse at allied health professionals. Pinuri ng alkalde ang zero billing policy at ang pinalawak na PhilHealth coverage ng adisyon na anyay malaking tulong sa mga lokal na pamahalaan sa paghatid ng serbisyong pangkalusugan. Dagdag pa ng alkalde, magpapatuloy ang pamahalaan lungsod ng Manila sa pamumuhunan sa pasilidad, kagamitan at edukasyon upang mapabuti ang akses ng publiko sa dekalidad na serbisyong pangkalusugan. Ito si Boy Gonzales para sa Disyari Zona sa Pilipinas, Zona sa Pilipino. Thank you. Salamat, Boy Gonzales. Yun daw ho mga PDL naman sa Malabon, BJMP na bigyan ng iba't ibang serbisyong medikal. Report mula kay RH23, Edwin Duque. Edwin? Malakay rin, libong bilang ng PDL ang nabigyan ngayon ng libreng medical at dental mission at Malabon City Jail while Dormitory sa pamumuno nitong si Police Superintendent o Jail Superintendent ng Edisyo. Pinasalamatan nito ang Caritas Caloocan at ang Korean Open Doctor Society sa matagumpay na medical and dental mission para sa mga persons deprived of liberty ng jail facility. Ang nasabing aktibidad para sa mga PDL ay nagbibigay niya ng libreng konsultasyon, medical, physical assessment, sa pamahagi pa rin ng mga gamot, ayun din ang serbisyo na dental tulad ng oral check at bunot ng mga ngipin. Isa-isa sa mga layunin ng aktibidad na matukoy ang mga karaniwang karamdaman at maagapan din yung posibleng pagdala ng kanilang mga sakit. Napakahalaga niya ng malasakit at pagtutulungan para sa makatao at ligtas na pasilidad. Sinabi ni Genesio na bagamat mga bilanggo ang libong PDL dito sa Malabon, na dapat niya ito rin pa rin makatao upang maramdaman at kakayanin nila ang mga bagong mga pagsubok para magbagong buhay habang pinupunuan ng kanilang atin. RS-123 Edwin Duque nagulat sa DCRS Una sa Pilipinas. Una topic. Thank you. Salamat, Edwin Duque. Rapido, hataw, balita. Standby, mga balita mula po sa mga probinsya. Pilipinas ang oras alas 2:42 ng hapon. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Champion. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Unboxing MXV Tea. This is a unique combination of mangosteen and pandan. Each box has 20 tea bags that can be steeped to 1 glass or up to 1 liter of water. Enjoy it hot or cold. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. NBC Milliones. NBC Milliones.
Mamimigay na naman kami dito sa MBC ng 1 million pesos! Sa isang malinis na papel, ilagay ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ipasok sa loob ng isang white legal-sized envelope. Kalakip ang alinman sa mga required proof of purchase o POP. At sa labas ng envelope, ilagay ang MBC Millones 2026, ang POP na ginamit at ang MBC station na iyong sasalihan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa MBC station sa inyong lugar. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock, Aksyon Radio. Pagkakataon na manalo ng hanggang 1 million pesos sa grand draw at libo-libo pa in cash prizes sa 10 weekly draws sa mga MBC stations nationwide. Dito sa MBC Millones 2026. Sali na! MBC Millones is brought to you by Pride Detergent, Smart Dishwashing, Shield Bath Soap, Unique Toothpaste, White Rose, Charm Fabcon, Star Wax Floor Wax, San Miguel Pale Pilsen. See posters or visit our Facebook page for more details. Promo period is from January 10 to March 27, 2026. DTI Fair Trade Permit number FTEB 244864, series of 2025. Drink responsibly. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars.
Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Balik po tayo mga kaibigan sa Rapido Hataw Balita Biyernes. Yung daw pong driver ng ride-hailing green GSM taxi, siya po'y nareklamo ng sexual harassment. Diyan po sa LTFRB, pero sinabi niya, inamin niya, mahal daw niya ang biktima. Ating alamin sa report ni RH5 Val Gonzalez. Val. Ray, sa harapan ng LTFRB board ay inamin ng driver ng Green GSM Transport Network Company na obsessed siya sa 28 anyos na babaeng ginawan nito ng kahalayan sa loob ng minamanehong taxi sa isinagawang pagdinig ng LTFRB sa reklamong inihain ng biktima. Sinabi ng driver na mahal niya ang kasamahan sa GSM Taxi. Ito na ang pangalawang kaso ng sexual harassment laban sa GSM Taxi na dinidinig sa tanggapan ng LTFRB. Matatandaan nitong nakalipas na January 13 ay una ng pinatawan ng LTFRB ng 30 days na preventive suspension ng isang unit ng Green GSM dahil din sa sexual harassment at pambabastos sa isang babaeng pasahero. Ayon kay Attorney Ariel Linton ng grupong Lawyers for Commuter Safety and Protection at abogado ng biktima, dapat ay ipasailalim ng LTFRB sa review ang pamamaraan ng recruitment ng nabanggit na taxi company. Sa ngayon ay binibigyan ng LTFRB board ng 10 araw ang magkabilang kampo para magsumite ng kanilang position paper at nasa kamay na ng regulatory agency kung ano ang ipapataw na sanksyon sa GSM Taxi. Ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Val. Probinsya. Samantala, Iligan at Cagayan de Oro sa Northern Mindanao, apektado ng bagyong Basyang, ilang tulay ang napinsala. RH number 19, June, Dimakutak. Paring June. Paring Romel, Paring Ray, nakaranas sa matinding flash flood na bunsod ng tropical storm Basyang ang Iligan City na nasa ilalim ng wind signal number 2 kahapon sa bahaging Northern Mindanao na nagsimula kagabi hanggang madaling araw matapos bumuho sa walang tigil na ulan. Umapaw ang Tubod River at ilang tributaries ito dahilan na rumagasa ang tubig baha sa iba't ibang bahagi ng lungsod ng Iligan na may kasamang putik at basura, habang may mga sasakyan ding inanod sa iba't ibang bahagi ng lungsod. Sa report mula sa MDRRMO, hanggang kaninang pasado alas 10 ng umaga, hindi pa madadaanan ang Tubod Bridge dahil sa umapaw na tubig baha at nakatambak na mga inanod na mga debris sa ibabaw ng tulay. Totally wash out din ang dalawang tulay sa Barangay Albuno, Iligan City, ang Panuliran Bridge at Malindawag Bailey Bridge na parehong kumukonekta sa Taguluan Municipality. Ngayong tanghali lamang mga lakay, may nag-iisang ruta pa lamang ang pasabol na palabas at papasok na Iligan City at Marawi City na may mahaba-haba ng pila ng mga sasakyan. 4 katao naman ang dineklarang patay sa landslide sa Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Mag-asawa at 2 nilang anak ang nahukay madaling araw kanina. Habang isang ginang din ang naitalang patay na inanod sa Andanan River sa Bayugan City, Agusan del Sur. Ngayong araw, ginagunita din ang ika-13 taon ng Typhoon Sendong na nanalasa sa Iligan at CDO na nag-iwan ng nasa 1,200 to 1,500 patay. Sa ngayon ay makulimlim pa rin ang panahon ngayon dito sa bahagi ng Central Mindanao na may kasamang mahinang hangin. Mula sa Central Mindanao, RH19, June Dimakutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, June. Samantala naman, PDRRM Iloilo Operations Center, naka-red alert daw po sa epekto ng bagyong Basyang. Report mula kay Jocelyn Make. Jocelyn. Itinaas sa red alert mula sa blue alert ang status ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Operations Center matapos isailalim sa signal number 1 ang Western Visayas dahil sa bagyong Basyang. Inutusan ng lahat ng detailed duty officers sa PDRRM Operations Center na mag-report sa opisina bilang preparasyon para maiwasan ang malaking pinsala ng bagyo sa lalawigan. Inatasan din ang lahat ng local government units na magsagawa ng safety measures lalo na sa mga residente na malapit sa mga ilog at mababang mga lugar.
Nakastandby rin ang PDRRMO Operations Center upang masiguro ang kaligtasan ng publiko habang minomonitor ang direksyon ng bagyo. Inaasahan na magdadala ang bagyo ng malakas na hangin at ulan at posible coastal hazards sa lalawigan ng Iloilo. Mula sa Action Radio Iloilo, ito si Jocelyn Maque para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isang PWD ang biktima ng hit and run sa Santa Barbara, Pangasinan. Alamin natin ang nangyari. RH number 38, Freddy Fajardo. Freddy. Hindi na umabot ng buhay sa paggamutan ng biktimang PWD na binata na sa hustong gulang at residente ng Barangay Bunuan, Gisit, Dagupan City matapos itong masagasaan ng kotse. Sa ulat ni Santa Barbara Chief of Police Lieutenant Colonel Michael Datuin, naganap ang aksidente sa National Highway ng Barangay Bintinilla alas 11:55 ng gabi kung saan ang biktima ay papatawid ng mabundol ng motorsiklo na minamaneho ng isang 32 anyos na binatang residente ng Barangay Tulyao sa nasabing bayan. Nakapwa sila humandusay sa daan at nang bumabangon ang pedestrian, isang kotse namang kulay pulang humaharurot at nasagasaan ang biktima dahilan ng kanyang pagkamatay. Hindi huminto ang nasabing kotse na siya ngayon pinaghahanap ng mga otoridad habang ang motorcycle rider ay patuloy pang ginagamot sa hospital. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, RH30 nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Freddy Fajardo. Samantala naman, higit daw po sa 700,000 pisong halaga ng shabu nakumpiska, babaeng high-value target na aresto naman sa isang buy-bust operation dyan po sa Davao City. Report mula kay June Soter. June. Arestado ang isang babaeng itinuturing na high-value individual sa ikinasang buy-bust operasyon ng kapulisan sa Purok 1, Bukana, Barangay 76-A, Davao City, madaling araw ng Pebrero 6, 2026. Kinilala ang suspect na si Lovely Imani, 23 anyos, alias Lovely. Nadakip siya matapos magbenta ng inihinalang shabu sa isang pulis na nagpanggap na buyer. Sa operasyon, nakumpiska ang 3 pakiti ng hinihinalang shabu na may tinatayang halagang 748,000 pati na ang marked buy-bust money at isang cellphone. Isinagawang operasyon na pinagsalib na pwersa ng City Drug Enforcement Unit at iba pang unit ng PNP. Maayos ding na inventaryo ang mga ebidensya alinsunod sa itinakda ng batas. Naharap ngayon ang suspect sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 habang napapatuloy ang investigasyon ng kapulisan. Ito si June Soter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, June Soter. Samantala, 4 na Chinese na lumabag sa immigration laws timbog sa Tabuk City sa Kalinga. RH number 41, Romy Gonzales. 4 na Chinese nationals ang natimbog sa Tabuk City, Kalinga dahil umano sa paglabag sa immigration laws. Ayon sa Bureau of Immigration, ang mga Chinese nationals ay nadakip sa dalawang magkaiwalay na operasyon kahapon. Sa unang operasyon sa Barangay Dagupan Sentro, natimbog si Wang Zhilai, 57 anyos, dating namamahala ng isang commercial establishment. Nabatid na siya ay overstaying at nagtatrabaho sa bansa nang walang taglay na visa o permit at wala ring naipakitang valid travel documents. Bukod lamang sa digital na kopya ng kanyang pasaporte. Sa hiwalay na operasyon sa Barangay Bulanaw, natiklo naman ang 3 pang Chinese nationals na nakilalang sina Wang Weifang, 51, Wang Menghui, 24 at Wang Mengjiao. At ayon sa Bureau of Immigration, ang 3 ay pawang overstaying, nagtatrabaho na taliwas sa saklaw ng visa at pagiging undocumented. Ang 4 na dayuhan ay ibinyahe sa Maynila para sa booking, medical examination, biometrics at documentation na proseso sa preliminary investigation at posibleng deportation. Ito si RH 41 Romy Gonzales para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Metro Manila ngayon. Dating Metro Manila ngayon. Ni Kyle Bullias. Kyle, go!
Lakay Ray Romel, pinagtitikitan ng mga tauhan ng Serious Traffic Action Group o STAG ng MMDA ang mga sasakyang illegal na nakaparada sa ilang bahagi ng Maynila, Pasay at Parañaque City. Kabilang sa sinuyod ng kanilang operasyon ng Aurora Boulevard, Rojas Boulevard, Andros Avenue, Quirino at Airport Road. 76 na nahuli sa pamamagitan ng non-contact apprehension habang 9 naman ang pinaghuli gamit ang physical apprehension. Sa iba pang balita, asahan na ang pagbagal ng daloy ng trapiko sa kahabaan ng Barangay Paso de Blas Interchange Bridge sa Valenzuela. Dahil ito sa gagawing corrective repair works ng NLEX Corporation, magpapatupad ng merging traffic habang isang lane naman ang isasara sa lugar tuwing alas 12 ng hating gabi hanggang alas 5 ng umaga simula ngayong araw hanggang sa March 6, 2026. Pinapayuhan ng mga apektadong motorista na maaari silang dumaan sa Lawang Bato o sa Lingunan entry at exit para maiwasan ang abala. Para naman sa ating ulat panahon, as of 2 p.m., naglandfall ang bagyong Basyang sa Bohol, partikular dyan sa bayan ng Bilar. Ayon sa Pag-asa, kagaya pa rin ng bagyo ang lakas ng hangin aabot sa 55 km per hour malapit sa sentro at bugtong aabot sa 75 km per hour habang kumikilos pakanluran hilagang kanluran sa bilis na 20 km per hour. Yan ang latest sa Metro Manila ngayon. Ito si Kyle Bullias ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Kyle Bullias, sa iyong Metro Manila. Ngayon! Rapido, hataw, balita. Salamat po sa matumutok sa ating balitaan sa Rapido Hataw Balita ngayon pong Thank God It's Friday. Ano po mga lingkod, sina Ray Sibayan at Romel Fuertes para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Pilipinas ang oras, sakto, alas 3 ng hapon. This time check is brought to you by ACS. Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ko Pritong ulam na masebo Plato o kaldero Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste. ACS. Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako bilib! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Wow, ang saya! Isang barangay na labada, puro mancha pa! Goodbye, pahinga! Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay! Isang laba lang yan! Hello, pahinga! Hello, Pride Bar Blue! ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy
forever. Amoy LQ. Amoy Nucala Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Kala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nucala Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. This Saturday on Scene Zone, hashtag World Class Theater Experience mula sa Broadway Classic Les Miserables World Tour Spectacular. At mga dapat abangan sa first ever Manila run ng Charlie and the Chocolate Factory. Alas 12 ng tanghali dito lang sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Hayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV.